Naging emosyonal naman ang pagdalaw ni Senador Bong Revilla sa anak na si Cavite Vice Governor Joe Revilla sa ospital. Para sa karagdagang detalye, may live report si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Jiggy, naging madamdamin ang pagkikita ng magamang Senador Bong at Cavite Vice Governor Jolo sa Asian Hospital pasado alas 2 kanina. Ayon kay Attorney Raymond Fortun at kay Manay Lolit Solis na nasaktihan ng pagkikita ng magama, kapwa raw ito humihingi ng sorry sa isa't isa. Si Manay Lolit, ang sinabi niya, tila may mutual feeling of guilt daw ang magama. Si Jolo iniisip na nakadagdag pa siya sa problemang kinakaharap ng ama, at si Senador Bong naman tila nagigilty dahil wala siya sa piling ng pamilya nang mangyari aksidenteng ito. Labis din ang pag-aalala ng senador sa kondisyon ng anak dahil ngayong hapon lamang ay napansin daw ng mga doktor ang hindi pangkaraniwang paglaki ng tiyan nito na posibleng senyalis daw ng komplikasyon sa vital organ si Jolo. Dahil dito ay kailangan daw isa ilalim muli sa CT scan ng vice-gobernador at sa pangkalahatan ay sinasabi ni Attorney Fortun na nag-deteriorate o sumama pa raw ang kondisyon ng pasyente. Sa kabila nito, nananatili sa private room at wala sa ICU si Revilla. Gayunpaman, labis daw ang pag-aalala ng pamilya Revilla para sa kanya at humiling nga raw ito sa kanyang mga abogado na maghain ng urgent motion para i-extend ang kanyang furlough, pero malabo na raw mangyari ito. Umaasa naman si Revilla na sa mga susunod na araw ay mapagbibigyan din ng kanyang hiling na mabisita ang anak habang nasa critical na kondisyon ito. Jiggy. Ivan, no, kahit papano mabuti at napagbigyan si Senador Bong Revilla na mabisita yung kanyang anak, pero pinagbawalan siya ng korte na magpa-interview sa media, no, Ivan? Yes, Jiggy, sa katunayan, itong binigay sa kanya na 3 to 8 p.m. ay lampas pa ng 2 oras doon sa unang hiniling nila na at least 3 hours na pagbisita. Yun nga lang, Jiggy, may mga kondisyon siyempre. Imo-monitor ng kanya mga police escorts ang paggamit niya ng telepono at ng cellphone at gayon din limitado ang kanyang kilos tulad nga ng pagbibigay ng mga interview. Pero initially, Jiggy, kahit nga itong si Congresswoman Lani Mercado ay nakatakdang magbigay ng interview sa mga kawani ng media kaninang alas 4:30. Pero dahil nga sa naging development sa kondisyon itong si Vice Governor Jolo, ay maging si Congresswoman Lani ay hindi na nakababa at humarap sa atin. So kung si Congresswoman Lani hindi na humarap, itong si Senador Bong ay talagang susulitin na lamang itong kanyang nalalabing panahon kasama kanyang anak. Kaya hindi na natin ine-expect na makapagbibigay pa siya ng pahayag sa mga kawani ng media, Jiggy. O dito, Ivan, sa larawan na pinapakita sa iyong report, na kuha ni Attorney Raymond Fortun, parang bata na umiiyak sa kanyang ama, itong si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Anong nabanggit ni Manay Lolit dito, ni Miss Lolit Solis dito sa pagtagpong ito? Actually, Jiggy, si Manay Lolit mismo nung nakausap natin, namumugto rin ng mate. Kung nandun ka raw sa loob ng kwarto, talagang maiiyak ka dahil wala daw tigil sa pag-iyak itong si Jolo at itong si Senador Bong ay naiyak na rin siyempre. At yung mga lahat ng miyembro ng pamilya na naroon, si Congresswoman Lani nandoon, yung kapatid ni Senador Bong na si Andrea, nandun din talagang wala raw tigil sa pag-iyak at sorry daw ng sorry yung mag-ama sa isa't isa. Pero ang nabanggit daw ni Senador Bong sa kanyang anak, it's okay anak, it's okay at you have to be strong. Ayun daw ang wala ring tigil na pagbanggit nitong si Senador Bong kay Jolo. Pero kung may isang salitang makapaglalarawan nga sa naging sitwasyon kanina, yun ay talagang emosyonal yung naging tagpo doon sa private hospital room dito sa Asian Hospital na magkita ang magamang Senador Bong at Vice Governor Jolo, Jiggy. Maraming salamat, Ivan Mayrina.